Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimiliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, 8 days ago, pinagdiwang natin ang pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ngayon yung oktaba o yung ikawalong araw mula nung pagdiriwang na yun. At ngayon, isa uling pagdiriwang patungkol sa ating mahal na ina ang ginagawa natin ngayon. Dahil ngayon, pinagdiriwang natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, bilang Reyna ng langit at lupa. At ang katuruan na ito ay na-solidify at naipahayag officially by Pope Pius XII noong 1954. At si Maria bilang Reyna ng langit at lupa ay nararapat lang na tawaging Reyna ayon kay Papa Pio dahil unang-una siya ay ina ng Diyos. Siya ay naging ina ng ating Panginoong Jesucristo at ina nating lahat at ina rin ng simbahan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas.
At dumating ang Mesiyas na ito dahil na rin sa kooperasyon at pakikipagtulungan ng mahal na ina natin. Sa ating ebanghelyo, ito yung tinatawag na high point ng salvation history. Dahil sa ating ebanghelyo, sa bandang huli, narinig natin yung fiat, narinig natin yung pag-oo, narinig natin yung pagtalima sa kalooban ng Diyos ng mahal na Birheng Maria. Nung sinabi niyang, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At lagi nating tatandaan na ang kahalagahan at kadakilaan ng ating mahal na ina ay laging nagmumula sa kanyang pagiging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nararapat lamang na tawaging Reyna ang ating mahal na Birheng Maria dahil unang-una siya ay naging anak o naging anak niya ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, dapat lamang natawaging Reyna ang ating mahal na ina dahil sa papel na ginampanan niya sa ating kaligtasan. Tinatawag si Mama Mary o tinatawag ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapamagitan sa Ama. Pero ang ating mahal na Birheng Maria ay tinatawag na tagapamagitan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga marami sa ating Pilipino merong debosyon sa mahal na ina. Kaya nga kilalang kilala yung Our Lady of Antipolo, yung sa Baclaran Church, ang ina ng laging saklolo, Our Lady of Manawag at marami pang iba. Dahil nakikilala natin ang ating mahal na ina bilang tagapamagitan, intercessor sa ating Panginoong Hesukristo. At pinapaalala sa atin na bilang Reyna, lagi pa ring bukas ang ating mahal na Birheng Maria para dalhan natin ang ating mga panalangin. At pangatlo, tinatawag din o nararapat lang na tawaging Reyna ang ating mahal na Birhen dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay hari. Of course, nung umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesukristo noong Ascension at sumunod ang ating mahal na Birheng Maria nung Assumption, nagahari na ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil nagahari na ang ating Panginoong Hesukristo, natural lamang na ang kanyang ina ay ang inang Reyna. At kinukuha natin ito doon sa paniniwala ng mga Hudyo at ng iba pang mga monarkiya na kapag kang hari ay merong nanay, ang pamumuno at ang karangalan ay laging nasa ina ng hari. Kaya nga ang mahal na Reyna o ang mahal na Birheng Maria ay hindi lang ina kundi mahal na inang Reyna. Kaya nga, lagi din nating tatandaan na ang pagkareyna ng ating mahal na ina ay hindi saga ng kanyang sarili. Hindi ito dahil sa kanyang sariling kadakilaan, hindi ito dahil sa kanyang sariling gawa, pero ito ay dahil hari ang kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Naging reyna ang ating mahal na ina dahil hari ang kanyang anak. Pero ang lahat ng ito ay nangyari dahil na rin sa pananampalataya ng ating mahal na ina. Dahil sa kanyang pagtalima, dahil sa kanyang kababaang loob, at dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang lahat ng ito ay dahil na rin sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa kadakilaan ni Mama Mary, hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa karapat-dapat siya, pero dahil siya ang pinili ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos. Sabi nga, di ba, everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Paalala din to sa ating mga tao na sa ating sarili, wala naman talaga tayong magagawa. Sa ating sariling galing, wala naman tayong mararating. At nawa, maging halimbawa natin si Mama Mary ng katotohanan na ito.
Si Mama Mary, ang lahat ng kanyang kadakilaan at karangalan ay laging nakaugat at nagmumula sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Naging dakila si Mama Mary dahil naging ina siya ng Diyos. Naging dakila si Mama Mary dahil tagapamagitan natin siya sa ating Panginoong Hesukristo. Naging reyna ang ating mahal na ina dahil ang anak niya ay ang ating hari. At ang lahat ng ito ay hindi dahil sa Kanya. Lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Kaya lagi nating hihilingin ang panalangin ni Mama Mary na katulad niya, lagi tayong magkaroon ng bukas na isip at puso para sumunod sa utos ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. At nawa, katulad din niya, magkaroon tayo ng kababaang loob na laging sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen.